Si Karen Johnson ay ipinanganak noong ika-25 ng Enero 1967 sa Galesburg, Illinois. Siya ay inampon noong sanggol pa lamang kasama ang apat na kapatid ni Gary at Carol Johnson. Mula sa murang edad, si Karen ay mahilig sa atletismo. Tumakbo siya sa track noong high school at nanalo ng maraming tropeo sa 5 na karera. Ang hilig na iyon sa pagtakbo ay nanatili sa kanya sa buong buhay niya. Pagkalipas ng ilang taon, siya ay natapos ang ika-22 pwesto sa lahat ng babaeng tumatakbo sa The Jude Marathon, isang placement na nag-qualify sa kanya para sa Elite Boston Marathon. Si Karen ay isang personal trainer sa Faith sa Deresburg, kung saan kalaunan ay sasabihin ng kanyang amo, si Randy Butler, na gumawa siya ng mga magagandang bagay para sa parehong organisasyon at sa mga taong sinanay niya. Nagturo siya ng mga klase sa aerobics, naglinis ng mga bahay at naglandscaping upang dagdagan ang kanyang kita. Nagbenta rin siya ng isang at Tupperware sa kapitbahayan. Lahat na nakakakilala sa kanya ay nagsalita tungkol sa kanyang init. Ang kanyang mapag-arugang enerhiya ay imposibleng palampasin. Noong ika-23 ng Setyembre 1989, ikinasal si Karen kay David Swift. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng 4 na anak, sina Preston, Dustin, Ashley at Kelly. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, tila matatag ang kanilang buhay. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga mukha, nagsisimula ng mabuo ang mga bitak. Noong 2000, nagdiborsyo ang mag-asawa matapos magkaroon ng relasyon si David na nagbunga ng isang anak. Muling nagpakasal sila ng taon ding iyon. Kalaunan ay sinabi ng kanilang mga kaibigan na ito ay isang huwara na magtatakda ng kanilang relasyon. Mga paghihiwalay, mga pagkakasundo, at ang pangangailangan ni David para sa kontrol. Ang kaibigan ni Karen na si Kathy Bonner ay magpapatotoo na si David ay palaging nagmamasid, nakikinig, at minamaliit si Karen. Walang humpay niyang tinatawagan ang kanyang mobile phone. Minsan, tumawag siya ng 25 beses sa loob lamang ng halos 30 minuto. Sa mga buwan bago siya namatay, si Karen ay sumailalim sa isang pagbabago. Siya ay naging mas malaya, mas sosyal, at mas may kumpiyansa. Sumali siya sa isang bagong bilog ng mga kaibigan sa golf club ng bukid sa Deresburg at nagsimulang lumabas ng madalas. Para sa mga nakakakilala sa kanya ng husto, para bang lumalabas si Karen mula sa mga taon sa kung ano ang inilarawan nila bilang isang mapagkontrol na relasyon. Iba ang pananaw ni David dito. Sinabi niya na si Karen ay mayroong krisis sa kalagitnaan ng kanyang buhay. Sinabi niya sa pulisya na nagsimula na siyang malakas uminom at makipagparty kasama ang mga bagong kaibigan. Inilarawan niya siya bilang isang taong naligaw ng landas. Napansin din ng anak ni Karen na si Ashley ang pagbabago. Lumuluha siyang nagmakaawa sa kanyang ina na manatili sa bahay ng mas madalas. Ngunit, nakagawa na ng desisyon si Karen. Noong ika-1-0 ng Oktubre 2011, eksaktong 20 araw bago siya nawala, nagsampa si Karen ng diborsyo. Humingi siya ng kalahati ng bahay, pangunahing kustodya ng lahat ng 4 na anak at suporta sa anak na $1,400 kada buwan. Ang buwanang kita ni David ay nakalista bilang $8,500. Nakakuha rin si Karen ng pangalawang mobile phone mula sa kanyang mga kaibigang sina Bill at Kathy Bonner. Ang layunin ay upang makipag-ugnayan ng pribado sa kanyang abogado sa diborsyo, si Jason Ceci. Nalaman niya na minamanmana ni David ang kanyang mga komunikasyon. Noong umaga ng ika-29 ng Oktubre, isang araw bago siya nawala, hiniling ni David kay Karen na huwag dumalo sa isang Halloween party. Nang gabing iyon at sa halip ay kumain ng hapunan kasama niya. Sa halip, tulad ng sinabi ng kanyang abogado, malinaw ang tugon ni Karen. Hindi, David, tapos na. Sabado ng gabi, ika-29 ng Oktubre,
2011, ang Farms Golf Club sa Deresburg ay nagdaos ng isang Halloween party. Dumalo si Karen bilang panauhin ni Bill at Kathy Bonner na nakasuot ng masikip na itim na katuman. Costume. Maraming saksi ang nagsabing parang iba siya sa kanyang sarili ng gabing iyon. Naalala ng kanyang kaibigang si Jenny Gurian na sinabi ni Karen na hindi siya nagkakaroon ng magandang oras. Ito ay hindi pangkaraniwan para sa isang taong karaniwang kilala bilang ang buhay ng party. Nagkaroon ng mga pagtatalo si Karen sa mahigit isang babae sa party kabilang ang anak na babae ng isang kilalang lalaki sa komunidad. Bandang 11:58 ng gabi, umalis siya sa party. Dala ang bonus at pumunta sa kanilang bahay, kung saan niya planong magpalipas ng gabi. Ngunit pagkalipas ng hating gabi, nakatanggap si Karen ng tawag mula sa kanyang 9 taong gulang na anak na babae, si Ashley. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam sa isang sleepover at gusto niyang sunduin. Nagmaneho si Karen para sunduin ang kanyang anak na babae at umuwi sa tirahan ng pamilya sa Willie Johnson Road bandang 1:30 hanggang 2:00 ng madaling araw. Kalaunan ay sinabi ni David sa mga investigador na nagpuyat siya para siguraduhin ligtas na makauwi ang kanyang asawa at anak na babae. Sandaling nakausap niya si Karen bago sinamahan ni Ashley ang pagtulog sa iisang kwarto. 2:08 ng umaga nang kumonekta ang telepono ni Karen sa Wi-Fi sa bahay. 4:38 ng umaga, naputol ang koneksyon ng kanyang telepono sa Wi-Fi sa huling pagkakataon. 5:04 ng umaga, lumabas ang telepono sa bahay at lumipat sa lugar na tatawagin ng mga investigador na kalaunan ay isang lugar na pinag-aaralan. Pagkalipas lamang ng 5 minuto, tuluyang tumigil ang lahat ng aktibidad ng mobile phone. Kinabukasan, nagising ang anak na babae ni Karen. Sa ibang silid, wala ang kanyang ina. Inaangkin ni David na nagising siya bandang 1:10 ng umaga. At natagpuang nawawala si Karen, ngunit may nangyari ng kritikal. 1:55 ng umaga, may gumamit ng sikretong telepono ni Karen para tawagan ang voicemail nito. Ang device ay nakakonekta sa Wi-Fi sa bahay ng pamilya Swift. Noong mga panahong iyon, ito ay bago pa man matagpuan ang mga telepono, bago pa man opisyal na malaman ng sinuman na nawawala si Karen. Sasabihin kalaunan ni Assistant District Attorney Tim Box sa hurado, alam natin na mayroong isang nasa hustong gulang sa bahay ng Swift noong 1:55 nang umagang iyon. Nang umagang iyon, natuklasan ng 2 mga ngaso ang puting 2004 Nissan Murano ni Karen sa Millsfield Highway, wala pang 1 milya ang layo mula sa kanyang tahanan. Nakalock ang mga pinto. Nasa loob ang kanyang Halloween costume. Nawawala ang kanyang pitaka. Ang kanang gulong sa harap ay ganap na napunit. Isang tornilyo ang naipasok sa perpektong anggulong 90 degree sa thread. Nakita ng isa sa mga kaibigan ni Karen ang kotse at tinawagan ang sheriff bago si David. Ang parehong mobile phone ni Karen ay natagpuan. Humigit kumulang 400 hanggang 500 talampakan mula sa bahay ng Swift, basag at nasira malapit sa ari-arian ng isang kapitbahay. Iniulat ng bonus na nawawala si Karen. Tinawagan ni David ang pulisya. Pagkatapos nilang gawin iyon, naglunsad ang tanggapan ng sheriff ng Dyer County ng isang malawakang paghahanap. Sinuyod ng mga opisyal, ISHAM Unit, Tennessee Highway Patrol Strike Team, mga helicopter at mga rescue squad. Ang lugar sa paligid ng bahay ng Swift at kung saan natagpuan ang sasakyan. Mahigit 300 voluntaryo ang sumali sa pagsisikap. Ang unang ginang ng Nevada, si Dawn Gibbons, na ang anak ay nag-aral kasama ni Karen, ay lumabas upang maghanap sa
Ilog Trakaki. Noong ika-negatibo 10 ng Nobyembre, partikular na sinuri ng mga naghahanap ang isang lugar sa paligid ng sementeryo ng Bledsoe. Wala silang nakita. Ngunit noong Nobyembre, 3 magkakahiwalay na saksi ang nagulat na nakakita ng isang lalaking may metal detektor sa lugar ng sementeryo. Ang anak ni Karen na si Dustin ay nagpatotoo na nakatagpo niya. Ang lalaking ito, inaangkin ng lalaki na hinahanap niya ang isang nawawalang relo, ngunit napansin ni Dustin na ang lalaki ay nakasuot na ng relo. Ang kilalang lalaking ito ay hindi kailanman naimbestigahan ng sapat. Pagkatapos, 10 araw pagkatapos ng pagwala ni Karen, may pumasok sa golf club ng sakahan. Isang bagay lamang ang ninakaw, ang mga security camera. Ang mga kamerang ito ay naglalaman ng mga kuha mula sa Halloween party na nagpapakita ng mga pagtatalo ni Karen at kung sino ang naroroon. Sabado, ika-negatibo 10 ng Disyembre, 2011, 42 araw matapos mawala si Karen. Mga 7 milya mula sa kung saan siya huling nakita, natuklasan ng isang tagapag-alaga ng sementeryo ang isang bangkay na nakatago sa ilalim ng magkakaugnay na mga baging ng kudzu at mga halaman. Ito ay malapit sa sementeryo ng Bledsoe sa labas ng Harness Road, humigit kumulang 3 milya mula sa bahay ng mga Swift, 20 talampakan lamang mula sa kalsada. Sinabi ni Sheriff Jeff Box na ang bangkay ay nakatago sa mga halaman at halaman. Sa loob ng ilang panahon, kinabukasan, kinilala ng Shelby County Medical Examiner's Office ang mga labi sa pamamagitan ng mga rekord ng ngipin. Ito ay si Karen Swift. Ipinakita ng autopsy na namatay si Karen dahil sa malaking puwersa ng trauma sa ulo. Isang komplikadong bali ng bungo ang nakaapekto sa kanyang harap at temporal na mga binti na umaabot mula sa isang gilid ng kanyang bungo hanggang sa kabila. Ang malamang na sandata, isang martilyo o katulad na bagay. Ang nakamamatay na pinsala ay nagmula sa pagtama sa harap ng kanyang ulo. Natagpuan si Karen na nakasuot lamang ng itim na panloob na nakababa sa kanyang mga hita. Dahil sa matinding pagkabulok at bahagyang pagkabulok ng kalansay, naging imposibleng matukoy kung siya ay sexual na inatake. Walang mga sugat na panlaban na nagmumungkahi na hindi nagkaroon ng oras si Karen na itaas ang kanyang mga kamay upang protektahan ang kanyang sarili. Ito ay ebidensya ng isang biglaang pag-atake. Ang ulat ng toxicology ay nagpakita ng walang iligal na droga at walang alkohol sa kanyang sistema. Tanging mga bakas ng caffeine, paracetamol at dianhydramine, isang pantulong sa pagtulog. Ang paraan ng pagkamatay ay idineklarang isang pagpatay. Kapansin-pansin, ang medical examiner ay unang nagsabi sa mga taga-usig na si Karen ay tinapakan na ang pulisya ay gumuho ang kanyang bungo. Kalaunan ay binago niya ang kanyang opinyon sa paglilitis. Maraming aspeto ang humantong sa hindi tiyak na mga pagpapasya dahil sa pagkabulo. Hindi niya maalis ang posibilidad na ang pagsakal ay nangyari bago ang trauma sa ulo. Ang pinsala sa bungo ay maaaring nangyari pagkatapos ng kamatayan. Ang bahay ng Swift ay hinalughog ng hindi bababa sa 3 beses ng mga pangkat mula sa tanggapan ng sheriff ng Dare County at ng Tennessee Bureau of Investigations Violent Crimes Response Team. Sinuyod ng mga forensic agent ang bahay, garahe, at mga sasakyan. Wala silang nakitang dugo, walang mga senyales ng pakikibaka, walang forensic evidence na nag-uugnay sa sinuman sa krimen. 7 galon ng bleach ang nakuhanan ng larawan sa labas ng garahe ng Swift habang hinahaluan. Itinuring ng mga taga-usig na ginamit ni David ang bleach upang linisin ang dugo matapos patayin si Karen sa garahe. Ang paliwanag ni David, ang bleach ay para sa paglilinis ng suka mula sa aso ng pamilya na nalaso ng isang kapitbahay, si John Hodger. Hindi kailanman kinuha ng KBA ang bleach bilang ebidensya.
hindi nila ito sinubukan. Isang kapitbahay, si Hog Shooter, ang kalaunan ay nagpatotoo na. Nakakita ng isang malakas na amoy ng kemikal na nagmumula sa direksyon ng tahanan ng Swift ilang araw matapos. Mawala si Karen. Walang ebidensyang nakolekta upang suportahan ang pahayag na ito. Walang nakitang ihihi ng lalaki sa pagsusuri ng ihihi ng damit panloob ni Karen. Ang mga ginupit na kuko ay naglalaman lamang ng sariling ihi ni Karen. 4 na set ng mga fingerprint ang narecover mula sa kanyang sasakyan noong 2018, 7 taon pagkatapos ng pagpatay. Ang mga bakas ni David Swift ay sa wakas ay isinumite para sa paghahambing. Walang tumugma, walang ibang bakas ng suspect ang isinumite para sa paghahambing. Isang eksperto sa teknolohiya ng gulong, si Gary Balden, ang nagpatotoo tungkol sa tornilyong natagpuan na tumutusok sa gulong ni Karen. Ito ay nakaposisyon sa perpektong 90 degree na anggulo patayo sa thread. Ang ulo ng tornilyo ay kapantay ng panloob na tubo ng goma. Sinabi ni Balden, ang goma ay hindi lumulubog sa paligid ng tornilyo na parang pinilit. Diretso itong pumasok. Napagpasyahan niya na ang posibilidad na ang isang tornilyo ay tumungo sa eksaktong oryentasyong ito mula sa normal na mga debris sa kalsada ay lubhang imposible. Ang tornilyo ay manumanong ipinasok. Ang gulong ay pinatakbo ng wala pang 1 milya bago tuluyang na flat halos ang layo mula sa bahay ng mga Swift hanggang kung saan inabandona ang sasakyan. Ang teorya ng prosekusyon, sinadyang sinabotahe ni David ang gulong upang magplano ng isang pagdukot. Isang forensic engineer para sa depensa, si Brian Da, ang tumutol na ang mga debris sa kalsada ay maaaring magdulot ng ganitong pinsala, bagamat kinikilala niya na ito ay hindi pangkaraniwan. Mula pa noong mga unang araw, si David Swift ang lumitaw bilang pangunahing taong pinag-iisipan. Noong 2012, sinabi ni Sheriff Jeff Box na alis namin ang ilang taong pinag-iisipan maliban sa asawa ng biktima. Natuklasan ng punong investigador na si Terry McCray na ang pag-ugali ni David ay hindi nakikipagtulungan at kahina-hinala. Sinabi ni McCray, hindi pa kami tinulungan ni David sa paghahanap sa kanya, hindi pa nag-alo ng tulong, hindi pa man tumawag para magtanong tungkol sa katayuan ng kaso. Nang kapanayamin, tila nakatuon si David sa pagpuna sa pamumuhay ni Karen sa halip na magpahayag ng pag-aalala sa kinaroroonan nito. Sabi ni McCray, iyon ay isang senyales lamang para sa akin na may itinatago ang lalaking ito. May tinatakpan siya. Nagpatotoo ang mga kaibigan tungkol sa pagiging mapangkontrol ni David. Sinabi ni Kathy Bonner na paulit-ulit na tatawagan ni David si Karen mga 25 beses sa loob lamang ng wala pang 30 minuto sa isang pagkakataon. Palagi siyang naroon. Palagi niyang alam kung nasaan ito, nanonood, nakikinig. Nagbibigay ng maliliit na komento. Nako, sobra ka nang umiinom. Napaka minimiliit palagi. Kapag bumibisita si Karen sa mga kaibigan, si David ay lumilitaw ng hindi iniimbitahan at hinihiling na umuwi ito. Nagpatotoo si Jennifer Garin tungkol sa isang pagkakataon nang dumating si David nang hindi iniimbitahan sa Applebee's habang si Karen ay naghahapunan kasama ang mga kaibigan. Nagpatotoo ang kapitbahay na si Johnny Helm na hiniling ni David na gamitin ang kanyang hardin upang maniktik sa bonus. Mayroon siyang restraining order na pumipigil sa kanya na mapunta sa kanilang ari-arian. Inilarawan ni Amanda MacArthur ang isang insidente kung saan napansin ni Karen ang kotse ni David sa isang parking lot matapos mag-abala. Natakot si Karen nang mapagtanto niyang totoo ang kanyang pagsubaybay. Paulit-ulit na inilarawan ni David si Karen bilang
May krisis sa kalagitnaan ng buhay. Inakusahan niya ang mga kaibigan nito ng pagpapasama sa kanya gamit ang alak at mga party. Gumawa siya ng mga partikular na paratang laban sa bonus na. Nag-host sila ng mga bagong hot tub party na nagsaswing sila na tinangka ni Bill Bonner na gahasain si Karen at nanatagpuan niya. Si Karen nahubad sa kama kasama si Kathy Bonner. Itinanggi ng bonus ang lahat ng paratang. Sinabi ni Bill na binalutan niya ito ng tuwalya. Nang matagpuan niya si Karen na walang damit. Pagkatapos ng isang hot tub session, ipinaliwanag ni Kathy na pumasok si Karen sa kwarto upang humiga, ngunit si Kathy ay nakasuot na ng kanyang pajama. Nagpatotoo ang espesyal na ahente ng TD na si Joel Wade na si David ay naghanap sa mga dating website nang humigit kumulang 280 beses sa pagitan ng ika-negatibo 1-0 ng Oktubre nang magsampa si Karen ng diborsyo at ika-negatibo 14 na ng Nobyembre 2011 nang kumpiskahin ng mga otoridad ang kanyang laptop. Aktibong nagbabrowse si David ng mga dating site mula noong araw na nagsampa si Karen ng diborsyo sa buong panahong nawawala siya at habang nagsasagawa ng paghahanap. Sa huli, pinasiyahan ng hukom na ang ebidensyang ito ay hindi katanggap-tanggap na tinutukoy na maaari nitong malito ang hurado nang hindi napapatunayan ang pagpatay. Ngunit may mas nakapipinsalang digital na ebidensya. Sinabi ni David sa mga investigador na hindi niya alam ang tungkol sa pangalawang telepono ni Karen. Gayunpaman, nang suriin ng mga otoridad ang kanyang telepono sa trabaho, ang numero ng sekretong telepono ay nakaprogram dito. Noong 9:55 am noong ika-negatibo 30 ng Oktubre, may nag-access sa voicemail ng sekretong telepono habang ang device ay nakakonekta sa Wi-Fi sa bahay ng pamilyang Swift. Ito ay ilang oras matapos mawala si Karen, bago matagpuan ang mga telepono at habang isang nasa hustong gulang lamang si David ang nakumpirmang nasa bahay. Nakuna ng larawan si David gamit ang saklay at nakasuot ng knee brace. Nagtalo ang depensa na ang pinsalang ito ay naging imposible sa pisikal na paraan ang teorya ng prosekusyon. Ngunit ang testimonya ng mga saksi ay sumalungat dito. Noong ika-negatibo 29 ng Oktubre, isang araw bago mamatay si Karen, nagpatotoo ang isang kapitbahay na tinulungan ni David ang paglipat ng mga balis ng dayami na ang bawat isa ay tumitimbang ng 65 lb nang hindi gumagamit ng saklay, bagamat kinailangan niya ang mga ito noong nanghiram siya ng dayami kanina. Nagpatotoo si Kathy Bonner na nakita niya si David na tumatalon-talon sa isang quad bike sa kabila ng kanyang sinasabing pinsala. Nagpatotoo ang kapitbahay na si John Hogshooter na pinanood niya si David na nakikipag-usap sa isa pang kapitbahay habang gumagamit ng saklay. Nang pumasok ang kapitbahay, itinigil ni David ang paggamit ng mga ito. Isang physical therapist na gumamot kay David ang nagpatotoo na kahit limitado ang paggana ng katawan dahil sa pinsala, kaya pa rin ni David na maghila ng 125 libra ng bigat. Humigit kumulang 75 talampakan. Ito ay higit pa sa sapat upang ilipat ang katawan ni Karen ng 20 talampakan mula sa kalsada patungo sa kung saan ito natagpuan. Nabanggit ng therapist na hindi kakayang buhatin ni David ang bigat na 100 libra o higit pa. Nang walang tulong, ngunit posible ang pagkaladkad, bagamat magdudulot ito ng sakit. Si John Hogshooter, ang kapitbahay ng Swift, sa kabila ng Harness Road ay inaresto noong ika-negatibo 5 ng Nobyembre 2011 dahil sa matinding kalupitan sa hayop. Di umano'y nilason niya ang 2 aso sa kapitbahayan, kabilang ang isa na pagmamay-ari ng Swift ilang linggo bago nawala si Karen. Ang sasakyan ni Karen ay natagpo ang inabandona sa tapat mismo ng kanyang tahanan. Hogshoe. Hinalughog ang ari-arian at sasakyan.
Walang ebidensyang nag-ugnay sa kanya sa pagkamatay ni Karen. Pinawalang sala siya. Kalaunan ay pinatotohanan niya na ang pagkalason sa aso ay hindi sinasadya na may kaugnayan sa pagpatay ng langaw na inilagay niya sa labas dahil sa mga materyales sa konstruksyon sa kanyang ari-arian. Ang pinakakawili-wiling alternatibong suspect ay ang hindi kilalang lalaki na may metal detector. Tatlong magkahiwalay na saksi, kabilang ang anak ni Karen na si Dustin, ang nagulat na nakatagpo niya ito malapit sa Bledsoe Cemetery. Nagpatotoo si Dustin na nang sabihin kay Karen na nawawala ang lalaki, tila walang pakialam ang lalaki. Kinilala ng pribadong investigador na si Heather Cohen ang taong ito bilang posibleng may-ari ng golf club ng bukid. Nabanggit niya na ang kanyang anak na babae ay isa sa mga babaeng nakaaway ni Karen sa Halloween party. Inakusahan ni Cohen na hindi man lang tinanggap ng mga tagapagpatupad ng batas ang mga pahayag mula sa mga saksi tungkol sa lalaking ito. Inaangkin niya na maaaring mayroong pagtatakip upang protektahan ang isang kilalang miyembro ng komunidad. Bumuo ang pribadong investigador na si Heather Cohen ng isang kontrobersyal na teorya. Nasangkot si Karen sa isang network ng swinger sa Deresburg, posibleng nagsasagawa ng sex work para sa isang kilalang polyamorous couple. Sa lugar, iniulat ng mga kaibigan na ipinagtapat ni Karen na siya ay nasangkot sa isang bagay na hindi niya ipinagmamalaki para sa pera at na mayroon siyang mga mapanganib na larawan na kinunan kasama ang ibang mga babae para sa pera. Ang matalik na kaibigan ni Karen, si Aaron Gray, ay nagbigay ng impormasyon kay Cohen. Sinabi niya na nagulo si Karen at hindi niya alam kung paano makakalabas dito, ngunit wala itong kinalaman sa kanyang asawa. Inihayag ni Gray na si Karen ay may relasyon sa isang lalaking may asawa. May nagbigay kay Karen ng $1,000 para makatulong sa diborsyo. Nagtaas ito ng mga katanungan tungkol sa mga romantikong gusot at mga kaayusang pinansyal na maaaring naglagay kay Karen sa peligro. Naglathala si Cohen ng isang aklat na pinamagatang Swift Injustice, The Murder of Karen Swift, na nag-aakusa ng isang malaking pagtatakip at paghadlang sa hustisya. Inaangkin niya na ang investigasyon ay nagbukas ng isang Pandora's box na nagbunyag ng mga pagsisikap na protektahan ang mga makapangyarihang miyembro ng komunidad. Mahigit 11 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Karen, noong ika-8 ng Agosto, 2022, si David Swift ay inaresto sa Birmingham, Alabama, kung saan siya lumipat at muling nag-asawa. Isinampa siya ng Dyer County Grand Jury sa isang kasong first-degree premeditated murder. Tinawagan agad ni Sheriff Box ang ina ni Karen, si Carol, pagkatapos ng pag-aresto. Nangako si Box sa kanya na balang araw ay maibibigay ang hustisya. Nagkaroon kami ng napaka-emosyonal na pag-uusap. Sinabi ni Box na gusto lang niya ng hustisya para sa kanyang anak na babae. Nagpiyansa si David ng $200,000 at bumalik sa kanyang tirahan sa Alabama. Noong Hulyo 2023, habang nakapiyansa, si David ay inaresto dahil sa felony stalking sa kanyang pangalawang asawa, si Kelly Esman, na kanyang hiniwalayan. Natagpuan ng mga otoridad ng Jefferson County, Alabama ang kuha ni David sa tirahan ni Esman noong kalagitnaan ng gabi. Sinabi ni Esman sa Ebhis 2020, kinailangan niyang magmaneho ng 40 minuto papunta sa bahay ko. Nakilala niya si David sa dating site na Christian Mingle noong 2014 na 3 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Karen. Ikinasal sila noong Mayo 2016 na. Sabi ni Esman, tinitingnan ko kung gaano kadali kung nakausap si David at naniwala sa lahat nang sinabi niya sa akin. Ang mga kasong stalking ay nagresulta sa pagpapawalang bisa ng piyansa ni David. Siya ay ikinulong sa Dyer County Jail habang naghihintay ng paglilitis. Hinarang ang hurado sa pagdinig tungkol sa mga kasong stalking habang isinasagawa ang paglilitis sa pagpatay. Nagsimula ang paglilitis noong ika-28 ng Mayo 2024 sa Dresden, Tennessee.
Ipinagkaloob ni Hukom Mark Hayes ang pagpapalit ng lugar mula sa Dare County dahil sa malawak na publisidad. 8 araw na paglilitis. Hinarap ng mga taga-usig na sina Danny Goodman at Tim Box ang abogado ng depensa na si Danielle Taylor. 36 na saksi ng prosekusyon ang nagpatotoo. Tinawag lamang ng depensa ang 12 saksi. Agad na kinilala ng prosekusyon sa mga pambungad na pahayag na hindi makakarinig ang mga hurado ng anumang ebidensya ng evenly, walang fingerprint, walang ballistics, tanging mga sirkumstansyadong ebidensya ng motibo, paraan at pagkakataon. Ang teorya ng prosekusyon, pinatay ni David si Karen sa garahe sa pagitan ng 2 oras 8 minuto at 5 oras 4 minuto noong ika-30 ng Oktubre. Nilinis niya ang pinangyarihan gamit ang bleach, dinala ang katawan nito sa sementeryo, sinabotahe ang gulong nito, pinaandar ang kanyang sasakyan upang iset up ang isang inabandonang kotse, sinira ang parehong telepono. Pagkatapos ay ginamit ang pinsala sa tuhod bilang alibi. Sinabi ni taga-usig Goodman na ang pagtangging ito ay nakakainis kay David. Sinimulan niyang maunawaan na tunay na iniiwan siya ni Karen at sa pagkakataong ito ay panghabang buhay na. Ikinatwira ng depensa na walang patunay na susuporta sa teorya ng Estado. Dahil sa pinsala sa tuhod ni David, naging mahirap para sa kanya na atakihin ang kanyang asawa. Tumawag ang depensa ng mga saksi, kabilang ang 2 sa mga anak ni David at Karen, sina Ashley at Dustin. Si Ashley Swift, isa sa mga anak ni David at Karen, ay naging mahalagang saksi ng depensa. Direktang kinontra niya ang timeline ng prosekusyon. Nagpatotoo si Ashley na ang kanyang ina, hindi ang kanyang ama, ang naglipat sa kanya sa ibang kwarto ng gabing iyon. Pupunta ako sa aking puntod dahil alam kong ang aking ina ang dahilan, mariin niyang sinabi. Wala siyang narinig na pagtatalo sa pagitan ng kanyang mga magulang. Mukhang normal ang tahanan. Inilarawan niya ang kanyang ama bilang isang matulunging magulang na tumulong sa kanya na palitan ang langis ng kanyang sasakyan, nakakuha ng kanyang unang trabaho, at minsang binayaran ang mga pinamili ng ibang pamilya para magkaroon ng magandang Pasko ang kanilang mga anak. Sinabi rin ni Dustin Swift. Sa korte ay wala siyang napansing kakaiba sa bahay o garahe matapos ang paglaho ng kanyang ina. Natapos na ang mga pangwakas na argumento. Sinimulan ng hurado ang mga deliberasyon. Isang hurado ang tinawag ng hiwalay ng umaga, inamin ang pagsasagawa ng paghahanap sa internet sa terminong makatwirang pagdududa. Ipinagbabawal ito. Pagsapit ng tanghali noong ika-6 ng Hunyo, iniulat ng hurado na sila ay deadlock. Inutusan sila ni Hukom Hayes na magpatuloy. Pagkalipas lamang ng 100 seki, pagkatapos ng humigit kumulang 11 oras ng deliberasyon, inihayag ng hurado ang kanilang hatol. Hindi nagkasala ng first-degree premeditated murder. Hindi. Nagkasala ng second-degree murder. Hindi. Nagkasala ng tangkang first-degree murder. Hindi nagkasala ng tangkang second-degree murder. Kung jury sa kusang pagpatay ng tao, idineklara ni Hukom Hayes ang isang mistrial sa kasong pagpatay ng tao. Nanatili sa kustodya si David Swift habang nagpapasya ang mga taga-usig kung lililitisin siya muli. Noong ika-20 ng Hunyo 2024, muling kinasuhan si David ng isang grand jury ng Dare County ng mga kasong voluntaryong pagpatay ng walang pahintulot at pinalubhang pag-atake. Ang mga salitang ito ay nilayong patawan ng Statute of Limitations. Agad na kinuwestiyon ng depensa ang muling pagsakdal na nangangatwiran na ang Statute of Limitations para sa voluntaryong pagpatay ng walang pahintulot ay nag-expire na. Ito ay isang Class D felony na may 8 tao. Limitasyon na nag-expire bago ang orihinal na sakdal noong 2022. Noong ika-17 ng Marso, 2025.
Nagpasya si Circuit Judge Mark Hayes pabor sa depensa. Natuklasan niyang lumipas na ang Statute of Limitations. Nabigo ang mga taga-usig na simulan ang kaso sa loob ng katanggap-tanggap na panahon. Ibinasura ang kasong voluntaryo. Pagpatay ng walang pahintulot. Inutusan si David Swift na palayain mula sa kustodya. Napapailalim sa mga natitirang warrant sa Alabama para sa mga kasong stalking. Agad na naghain ng apela si District Attorney Goodman na nagsasabing gagawin niya ang lahat para hikayatin ang tanggapan ng Attorney General na iapela ang pagkabasura. 4 na anak ni Karen ang nawalan ng ina sa edad na 7 hanggang 18, mahigit isang dekada nilang pinanood. Ang pag-imbestiga, pag-aresto, paglilitis, at sa huli ay pagpapalaya sa kanilang ama. Ang ina ni Karen na si Carol Johnson ay nagtiis ng 11 taon ng kawalan ng katiyakan bago nasaksihan ng pag-aresto kay David para lamang mapanood ang kanyang pagpapawalang sala. Noong 2014 na, sinabi niya sa media, masakit pa rin. Araw-araw na malaman na may kumuha sa aking sanggol, pinatay siya, dinala siya sa kudso at itinapon siya na parang isang gusgusing manika na talagang nakakadurog ng puso ko. Ang ama ni Karen na si Gary ay namatay noong 2018 na hindi nakakakita ng resolusyon sa pagpatay sa kanyang anak na babae. Ang pagpatay kay Karen Swift ay nananatiling opisyal na hindi pa nalulutas. Walang ibang suspect ang nakasuhan. Ang sandatang pagpatay ay hindi pa natagpuan. Nawawala pa rin ang pitaka ni Karen. Ang misteryo kung sino ang tumawag sa voicemail ng sikretong telepono mula sa loob ng bahay ay nananatiling hindi nasasagot. Sino ang naka-access sa sikretong voicemail ng telepono ni Karen noong 9:55 am noong ika-30 ng Oktubre mula sa loob ng bahay ng mga Swift? Kung si David iyon, bakit niya tiningnan ang voicemail sa isang teleponong inaangkin niyang hindi niya alam na mayroon? Kung hindi si David iyon, sino pa ang may access sa bahay at may alam sa telepono? Ano ang sanhi ng matapang na amoy kemikal na iniulat ng maraming kapitbahay mula sa bahay ng mga Swift noong mga araw matapos mawala si Karen? Bakit hindi kinolekta at sinubukan ang 7 galon ng bleach? Sino ang lalaking may metal detector? Bakit niya hinahanap ang partikular na liblib na lokasyon na iyon noong Nobyembre? Bakit niya sinabing hinahanap niya ang isang relos na suot na niya? Bakit tila tumangging kumuha ng mga pahayag ang mga tagapagpatupad ng batas tungkol sa kanya? Bakit hindi nabawi ang mga security camera ng country club? Ano ang gulong sinabi ni Karen sa kanyang matalik na kaibigang si Aaron Gray na kinasasangkutan niya na walang kinalaman sa kanyang asawa? Sino ang nagbigay kay Karen ng US dollars 1,000,000 para sa diborsyo? Ano ang dahilan ng mga pagtatalo ni Karen sa maraming babae sa Halloween party? Maaari kayang humantong sa karahasan ang mga alitan na ito. Paano hindi nakita ng mga naghahanap ang bangkay ni Karen? Noong ika-1 ng Nobyembre na paghahanap sa sementeryo ngunit lumitaw. Doon pagkalipas ng 1 buwan, inilagay ba ang bangkay? Sa pagitan ng mga paghahanap o hindi ba sapat ang paghahanap? Kung hindi pinatay ni David Swift si Karen, sino ang pumatay? At marahil iyon lang ang masasabi ng sinuman tungkol sa pagpatay kay Karen Swift noong Halloween. Isang kaso na mahigit 13 taon na ang lumipas ay nananatiling nababalot ng mga tanong. Hati-hating katapatan at ang nakapanlulumong kawalan ng pagtatapos.